Nakakahiya at nakakabahala. Yan ang naging semyento ng ilang mambabatas kaugnay ng umano'y labis na pagpapasipsip ng administrasyon sa Amerika. Isa sa matinding nagbunyag ay si Senator Rodante Marcoleta na hindi pinalampas ang issue sa kanyang privilege speech. Binanatan niya ang mga opisyal na aniya'y mas inuuna pa ang mga interes ng banyaga kaysa sa kapakanan ng sariling bayan. Sa kanyang talumpati, hindi rin nakaligtas si dating Senadora Leila de Lima na tinawag niyang butata matapos makisawsaw umano sa usapin. Ayon kay Marcoleta, malinaw ang patunay na pagyuko ng ilang opisyal sa mga dikta ng Amerika mula sa mga kasunduan sa militar hanggang sa mga isyong panloob na tila hinahayaan na lang napakialaman ng dayuhang bansa. Binatikos din niya ang pagbibigay umano ng espesyal na atensyon sa mga personalidad na nakakulong, partikular na si De Lima na ayon sa kanya ay ginagamit ang koneksyon sa Amerika para palabasing biktima siya. Walang puwang ang mga drama sa hustisya, ani ni Marcoleta, sabay buwelta sa mga sumusuporta kay De Lima. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni De Lima at ang Malacanang ukol sa mga patyutsada ni Marcoleta. Gayunpaman, tila mas umiinit pa ang tensyon sa pagitan ng mga makabayan at makakanlurang lider. Tanong ng taong bayan, hanggang kailan tayo magpapatali sa interes ng mga banyaga at kung sino ang tunay na may malasakit sa bayan? Tutok lang sa aming susunod na mga ulat para sa karagdagang impormasyon. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Problema sa ating bansa. Palakpakan ho natin kung paano tayo binibenta ng administrasyon na to sa mga kano. Siguro, maliwanag na ho ngayon na ganyang klaseng panloloko. Kung sakaling meron silang binibentang mga produkto sa atin, kunyari yan, EDCA, pumayag na kayo, sambayan ng Pilipino, wag nyo nang questionin to. Kasi para naman sa atin to. Kabaliktaran ho yun mga kababayan. Pagka sinabi nito mga sintusin, mga ano na to, mga opisyal ni Marcos Jr. na para sa ikabubuti natin yung hakbang nila na yan, wag ho kayong maniwala. Kasi kung para sa ikabubuti natin yan at kung totoo yung para sa ano yan, mga humanitarian purpose, yung EDCA site na yan, hindi ho tayo dapat magmakaawa. Unang patak pa lang ng ulan, dapat yung mga speedboat ng mga kanuna to nakaharera na sa lungsod ng Maynila at nagre-rescue sa mga kababayan nating nai-stranded. Sino ang nagre-rescue? Sino umaantabay? Office of the Vice President. Sila ho ang lumalagari sa kalsada para makapagbigay ng libreng sakay. Yung administrasyon ni Marcos Jr. nagmamakaawa pa sa mga kano para tulungan tayo. Si BP Sara, yung libreng sakay niya, lumalagari na sa kalsada. Itong inutil na administration ni Marcos Jr. nagmamakaawa pa rin sa mga kano mapanggang sa ngayong oras na to. Anak ng tokwa. O ito, pakinggan natin, binili na daw itong Sigibo, pinakawalang kwentang naging DND Secretary ng Pilipinas. O ito, pakinggan nyo mga kababayan. Magandang araw po, magandang araw nating kababayan. Gusto lang po iulat ng inyong abang lingkod na ako po'y binilinan constantly ng ating presidente bago pa man ako umalis na bantayang maigi ang relief efforts. Parang hindi nyo naman binabantayan Nakikita lang namin namimigay ng reliefs ngayong mga panahon na to yung Office of the Vice President. O nagmamakaawa pa kayo dyan sa mga EDCA site para tumulong sa relief efforts. Si BP Sara hindi lumalapit sa mga Amerikano. Merong sariling diskarte ang ali. Kayo, please, EDCA site, tulungan nyo naman kami para sa relief operation. Mga loko-loko. Rescue efforts at saka iba't ibang mga coordinated responses ng ating gobyerno dito sa Bagyong Rising. Ngayon po na nandito tayo, ako po'y kausap si General Bronner sa ating Armed Forces of Ang saya naman ng ng sona nitong si Marcos Jr. Ang panalangin ko, sana bumaha diyan sa batasang pambansa ng hanggang 10 feet, hanggang 10 feet
para maranasan ng mga walang niyang politiko na to ang nararanasan ngayong oras na to ng mga ordinaryong Pilipino. Yun ang pinapanalangin ko habang nagsasalita itong si Marcos Jr. No, habang nagsasalita itong si Marcos Jr., habang binibida niya yung kanyang mga flood control, papasok ang rumaragasang tubig dyan sa batasang pambansa at mabasa lahat ng mga walang ya dyan sa House of Representatives. Lahat ng dadalong politiko dyan dapat mabasa para maranasan man lamang nila kahit kakaunti yung mga nararanasan ng ating mga kababayan ngayong mga oras na to. Nakita nyo ho ba yung mga larawan sa social media? Nakita nyo ho ba na kung saan hanggang second floor na ang baha dyan sa lungsod ng Maynila? Dyan sa, anong bahagi ng ano na yan? Malapit sa Bulacan, Valenzuela. Hanggang second floor na. Mga ordinaryong Pilipino nagdurusa ngayong oras na to dahil sa kawalang pakialam ng administration na to doon sa 5,500 flood control nawawala at tinahanap natin mapanggang sa ngayong mga panahon na to. At kung magnasaman tayo na lumubog yung batasang pambansa, hindi nyo naman kami masisisi. Kasi yung mga taong bumoto sa inyo ngayong oras na to, lubog sa baha. Ano, kami lang ang lulubog? Kayo hindi. Ang kakapal naman ng pagmumukha ninyo, mga walang ya kayo. Hindi nyo, ito kasi ang problema dito sa mga to. Pinipilit nilang sabihin na nararamdaman ko ang mga pinagdadaanan nyo. Ramdam ko yan na nahihirapan kayo. Pero nasa Amerika sila. Nakikipagbeso-beso sila sa mga Amerikano. Pinag-uusapan nila kung paano nila, di ba, ma-unfreeze yung mga frozen goods and vegetables nila. Di ba? Ramdam ko kayo. Anak ng tokwa, ramdam. Baka, asa na ba yung paa na to? Baka, itong paa nyo na to, hindi pa dumapak sa baha. Paano nyo ramdam ang mga Pilipino na lubog ang pamamahay nila ngayong mga oras na to? Huwag nyo kaming ururin. Mga walang ya kayo. The Philippines at i-coordinate din po niya ang mga kinakailangan na tulong sa Bahala ka dyan, visit kang gibuka, wala ka talagang kwenta. Dito tayo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto kong paalalahanan na sambayan ng Pilipino. Ito, nakita ko ang post nitong si Chito Puentes. Chito Puentes na kung saan isinyer nitong si pambansang dalaga, no? Ano ba sabi nitong si Chito Puentes dito? Ito ang kaibahan ng totoong nagmamahal sa sambayan ng Pilipino doon sa mga puro boka at puro drama na ngayon nasa Amerika. Ito ang kaibahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal natin siya dito sa PH Update, ha? Ito. Teka lang, ha? Liitan ko lang to para talagang solidong-solido ang pasok, higa nga. Ito. Yan. Okay. Yan. Okay. Okay na tayo dyan. Okay. Ano bang sabi nitong si Tito Puentes? When the Marawi crisis erupted while FPRRD was in Moscow, kikitain niya yang si Putin. Kikitain niya si Putin, di ba? Nasa Moscow si Tatay Digong. Anong nangyari? He aborted the trip. And rushed home. Si BBM, chill lang. Kinansila ho niya yung pakikipagkita kay Putin. Ang ginawa niya, tinawagan niya na lang sa telepono. Sabi niya, Brad, uwi na ako, ha. Kinukup ko ba Marawi, Mas importante ang Pilipinas kaysa dito sa trip na to. Yan ang kaibahan ni Marcos Jr. dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Bago pa sila lumipad pa Amerika, alam na nila na mayroong mga namumuong weather system sa paligid ng Pilipinas. Papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alam nyo na yan. Huwag nyo sabihin sa amin kasi bago pa kayo umalis, maulan na. Di ba marami ng weather advisory noon pa lang? Anong ginawa nyo? Tinuloy nyo pa rin kasi atat na atat kayong makipag-usap kay Trump. Yung pagkakataon na to, hindi na mauulit. Mabibigyan niya ng pagkakataon na makipag-usap sa mga bangag. Tama, mali? Tapos Tatay Digong, game. Ganito ang puso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Etong pagmamahal na nararanasan niya ngayong mga panahon na to, ikaw Marcos Jr., maging kalansay ka na lang, magurgur ka na't lahat-lahat, hindi mangyayari sa ito. Hindi ka mamahalin, pati ng mga Ilocano. Pakinggan nyo ito mga kababayan.
If you are now the president, you have to unite the country. You do not go there to divide people. Alam mo, sabihin ko sa'yo, all Ilocanos, hero nila si Marcos, and they want... Marcos Sr., hindi Marcos Jr., bangag yon. Si Marcos Sr., hindi nagbabangag yon, hindi nagpupulburon yon. The president, bury there. For as long that that issue hangs, wala tayo, it will remain a divisive factor in our society, in the Republic of the Philippines. Yung pasakaibigan nyo ni Bongbong Marcos has something to do also with your decision? No. Hindi, that is the reality of governance. I want to unite this country. We cannot unite this country if all the Ilocanos have nor this kind of sentiment. You have, someone has got to give. Ilibing mo na lang. Ngayon, sinong hero ng mga Dabawenyo? Di ba? Sinong hero ng mga Dabawenyo? Dapat hindi ginawa yan ni Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa pa rin niya. Ang sugat na yan na ilinagay sa puso ng mga bawat Dabawenyo, hindi yan makakalimutan. Hanggang matapos ang walang hanggan ika nga. Hindi. Pati kami nagmamahal na hindi Dabawenyo, hindi mawawala yan. Hindi namin kakalimutan ang apelidong Marcos na isa sa pinakawalang kwentang apelido sa buong Pilipinas, Marcos. At kasama dyan si Amy, siyempre. Hindi naman pwedeng absuelto yan dahil naghiring-hiring. Isa pa yung isa pa yung ali na yan. Isa pa yung ali na yan, sa totoo lang. Magkakaano rin yan, magkaka-oras din yan. Maya-maya. Hanap tayo na mapag-uusapan dyan kay Amy Marcos. Sasalansanin din natin yan. Abang lang ho kayo. Tatay Dig siya, magpalakas ka. Lagi kang kasama sa panalangin ng bawat nagmamahal sa iyo at bawat Dabawenyo. No? Magpalakas ho kayo. Kailangan nyo hong makauwi dito at patuloy na maging simbolo ng pag-asa sa bawat Pilipino at bawat Dabawenyong nagmamahal sa inyo. Sa mga hindi nagmamahal, ganyan talaga. Pagka hindi nyo mahal si Tatay Digong, isa lang yan. Ibig sabihin, enabler kayo ng mga bangag o di naman kaya meron kayong kamag-anak na bangag. Takot kayo na Duterte maupo kasi magtotokhang na naman at baka pumlakda sa kalsada yung inyong mga, di ba? Ganun lang naman kasimplihan. Okay. Lipat na ho tayo dito. Ito na nga. Sige, Dilima ha. Ikaw, Dilima. Alam ko, yung mga kababayan natin dito, medyo happy trigger ho tayo ngayon kasi masakit. Masakit. Habang itong mga politiko na to, pa-travel, papunta-punta ng Japan, papunta-punta ng Europe, papunta-punta ng US, yung mga kababayan ho natin, pati yung mga pantit brief nila ngayong mga oras na to, lubog sa baha. Kanto ko, di ba? Yung mga singit-singit nila, lubog sa baha. Tapos, sa 28, makikita natin sila naka-Pilipinyana, naka-Barong Tagalog, papasok sila sa bulwagan ng batasang pambansa, magsasalita itong si Bangag, habang ang sambayan ng Pilipino lubog sa baha ngayong mga panahon na to, tila bagang walang nangyari. Di ko na alam talaga. Dapat nga yung zona na yan, postpone Bakit? Anak ng toka, paano mo ibibida yung flood control? Paano mo, hindi ka na naman magsasalita kaugnay sa baha? Alam ko na ang palusot ng mama na yan sigurado. Climate change. Yoko na. Ito, tuloy ko natin. Friday, Nelson at Sen, medyo meron tayong isang issue na nabitin Yung binabanggit natin. Kasi marami ang tumalakay sa atin. Pero, isa lang yung nabanggit natin, yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column,
ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista. San eh? Bakit Oo. naman, baka naman hindi totoo yan. Hindi. Kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Oo, yung Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD. Oo. Kasi kung peke DVD, Tama walang laman tama yan. nga. Yun ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung Opo. may sinasabi ka, judicial. Judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po unang narinig sa kanya. Aha. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora, Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights, Ay, tama po pala, oo. at Oo. ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Nako, Alam mo- mayari ka dito. Dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang stariray dyan. Ganun ba? Stariray, yan. Bakit? Masyado kang stariray, Dilima. Pagsasabihan yun. Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun Opo. Oho. Di ba? So sabi Sinerge ko hindi ko alam ibig sabihin ng stariray. Ang sabi dito, term that refers to a person who behave in a way that make them seem like a star or celebrity. Pa-celebrity yang si Dilima. Palakpakan natin. Celebrity pala Pa-stariray ka. Ito kasi si Sendante, pati mga salita ng mga beke ginagamit niya. Alam ko pang beke yung stariray na yan, di ba? Gays lang daw to. Gays lang. Term primarily used within the LGBTQ plus community in the Philippines. Stariray. Kaya hindi natin alam yan Dilima, stariray ka daw. lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Opo. Itong mga petisyon na inilagak sa amin, kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itungkulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon. Yan. Bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo ng ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako yung sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oho. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oho. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado hindi Malamang kikibo, hindi di ba? po, oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na ka itong babaeng ito di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag na Mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Sen, kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kalalagyan yan. Mga. Yan na nga ba sinasabi natin? Buti na lang, mababait yung mga maestrado natin. Dapat i-contempt yan
Di ba? Ikulong doon sa kulungan ni Jonel. Alihaw ng Pwede tatak mo ba yan. sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun eh. Oho. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon Oho. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw O baka kung isa-isahin natin Oo. baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba Kaya nga- katulad nung una Opo. na hindi natin natapos sapagkat Nung Friday. kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Oho. Oh. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng 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 Kamara de Representante. Opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny. Opo. Princess. Oh, anak ni ano pangalan nung Kong Benny. Prinsipe. Opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila eh. Di ba? Oh. Na ang sinabi niya ay basahin ko yung sinabi niya Sige nga po ba? Opo. nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. At binalita din natin yan dito sa Oo. ating palatuntunan. Oh. Isa sa mga anong description ng Opo. newspaper na to? Inquirer po. Yung Oo. fearless views. Oo. Yun ba yan? Ayan. Isa sa mga makatotohanan. Oh, pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Oh. Sapagkat sila ay balanse. At sila Balance news. At sila walang news. takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. parang fearless views. Yeah. Oo. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Ayan, opo, yung tatlong impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama doon sa order of business within the 10 session days. Aha. Ha? Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Oho. Sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. may tulong pala yan. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon, sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Nako. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is ay criminal. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito.
Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. Yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung unang saysay, tatlong impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong responsableng grupo na nagsulong ng tatlong impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang reklamo. Sa inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-repair sa office ng speaker. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-repair naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong tatlong steps na to ay hindi nila ginawa. Sasabihin lang ng Korte Suprema, yan palang ginawa ninyo. So ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Moot! Ano sa Tagalog ang moot? Yun nga po, wala nang kabagay-bagay. Bigyan pa natin ng ibang para lang maintindihan ng mga wala nang saysay. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila Hindi sila pinapayagan. Ganun lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!